Tanong natin yung mga magbabasbas mamaya. Tapos mamaya, pasok daw dalawang pila lang po papasok. Okay na po? Tumahimik tayo sa dalib para simula ng ating pagdiriwang sa hapon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tayong muling kakabuhan, yan, at halimbawa ni Yesu Kristo. Kaya sinambang simbahan, sisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na po. Kailangan nating alalahanin ang pag-aalay niya ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagkakas, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang tagumpay sa kamatayan at sa kanyang bagay. Nakitaas po natin ang ating mga palaspas sa atin pong paspasan. Panalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong palain ang kabanalin upang sa masaya yung lalungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aaral. Sa inyo ang pagluwal, mapabuting balita ng Panginoon ayon kay Sapate. Malapit na sila sa Jerusalem, dating nila sa Betwage, sa bundok ng Ulit. Pinauna ni Jesus ang dalawang alagad, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na dagat. Makikita ninyo roon yung isa, hinahing asno na nakatali sa ang kanyang bisero. Kalagin ninyo at alin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon at hindi nakikibuyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, pastan mo, dumating ang isang hari. Siya'y sakay sa isang asno, sa isang bisiro ng Dinala nila ang hinahing asno at bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumunod sa kanya. Pamuhat ang
buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Jesus ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Dalawang pila na po tayo pasok sa ating klasik. Maraming mga pangyarihan, ginawa ko kami. Sabi natin, sabi na yung buhay. Ang ginapatin po ako sa mga pagdiriwang ay aming pitin. Ang kanyang ulirang diisin. At ang kanyang ipisin mo sa mga Espiritu Santo. Amen. Isip po na ba ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. May pinakakaya ni Propeta Isaías, ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga kabuusi at paghihirap. Sinasagisan ng lingkod na ito ng Panginoong Jesus ng mahihina, tumiling bagay kanyang pinupusan ang aking pandinig. Dinunagig ako malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako nagmasid. Kanilang insulto din. Pinabayaan ko silang bunutin ang bungkot balbas. Gayon din nanlohan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila di ko pinapansin. Pagkat ang makapagyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis ng sampaling parang bato
at aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bakit taong makakita ay umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito? Nagtiwala sa Diyos. Hanggang daan. May tangkat ng mga buhol na sa akin pumaligid. Para akong nasa gitna ng iyong puso na babangi. Malamay ko at paay butas sa pakong puno. Ang buto ng katawan ko ay magigilang sa basta. Diyos mo, Diyos mo. Sigat, latan mo ang pagpulot. Diyos ko, aking ko yung pinabayaan. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya ay inyong lahat, ang angkan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, nagpakababa si Jesus bilang tao, tinanggap ang kamatayan sa krus, ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit. Mahal sa Pablo, sa Filipos, si Cristo Jesus, pangamat siya Diyos, ay hindi nagpigil na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at kay muli hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos, binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay naniniglukod at sasamba sa Kanya. Ipahahayag lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na pa. Yesu Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahon yun, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong, ang punong saserdote ng tatandang bayan, hindi na siya sumagot. At sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang pinasay? ngunit hindi si Jesus tupad. Kaya nagtaka ang gobernador. Isa ng Paskwa, kinabalik na ng gobernador, panayang ng isang bilanggo, sila mga mahilig ng taong bayan.
Noon ay may isang bilanggo na nagngangalang Barabas. Pero pag-ibig ko, kilala sila ipihan. Sino ang ibig ninyong karayahan ko? Si Barabas, si Jesus, tinatawag ang Kristo. Kaya ang Pilato nag-iigit na tugyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan. Samantalang siya ay nakalutlog sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinusundan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain, si Jesus ay ipapatay. Mali silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawang ibig ninyong karayahan? Ngayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag ang Kristo? Susunod ang lahat. Peter na ako na wala siyang magagawa. Tumayo sa harapan ng mga Ilang sa pananagutan sa sinagsayan ng langit. sunod na mga tao. Pinalaman niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus ay binigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio. Doon sa niya. Pinubaran nila siya, sinuwapan sa bakal na pulang po. Isang takbo sa kanyang kanang kamay. Kaluluhan. Kinuha nila ang buko at siya'y pinagahapas sa ubi. Matapos pinailit, kanila pinalisan siya ng palaban. Sinurutan ang sarili natin at inilabas upang ipako sa krus. Sinabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagkakalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, siya lamang lugar ko, ikaganda ng sa alam na nilalong. Ngunit ang matikman niya ay hindi iinom. Nung may pako na siya sa krus, pinagdakihan nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila ang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ugunan ang sakdal labang sa kanya. Ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Tulisan ang kasabay niya ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hinibak siya ng mga nagdaraan at tatang-tango pang sinabi. Di ba ikaw ang hiniba ng templo at muling bumaba sa krus? Pinagtiyarin siya ng mga punong saserdote at mga eskriba at mga matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba muli ng sarili ng ligtas? Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba na siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniligtas siya. at inalimustahan siya ng mga isang ipinako sa kanya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ilalim ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang makita nyo ng hapon, sumigaw si Jesus.
Hindi nakasaktan. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo doon at sinabi nila, agad tumakbo ang isa sa kanila, nakuha ng esponja, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi ng mga iba, Hintayin mo ba? si Diyos, upang iligtas siya. Huling sumigaw si Jesus. Nalagutan. Ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan. Nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod. Nakita raw na marami. Masdan ang kapitan at ang mga kawan pagtay kay Jesus. Ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, Tunay na ito ang ng Diyos. Ang balita ng Salamin, Panginoon Jesus. Panginoon. Ito ay sinisimula ako dati ng ating pagpili sa lahat ng gano'n. Sa pagsimula ko itong mga araw, may tatlong punto na mga gusto kong ipahagi sa inyo. Maging nagsilangin is pinilaikin sa kaibigan. Mas masarap inuwan na inuwan natin nasunod sa Hesed. Una, ibig ang nagugyaw upang tupin ang nato. Ulitin ko, ang pag-ibig ang naging udyo upang tupin ang nato. Nakakawawala upang natin palalaman ng isang tao ay natupad niya ang kanyang hinahanap. Paano natin matutupad, yari pa po sa buhay natin. Siguro panalangin natin yung mga galing at magandang patutoo dito, yung mga style natin. If nung kayo yung kinasal, mayroon kayong gusto, ninyo, kayo magsasama ay sa kamatayan man, sa sakit, at sa ganda ng buhay, till death do us. Kung tanong ko sa kanya ngayon ang mga pangakong yun, nandun pa rin, nandun ba? Wala na. Mayroon pa din. Kaya ay nakaugat saan sa pag-ibig. Ngunit mula ang pag-ibig. At ang pasasamahan ninyo ay hindi nakaugat sa pag-ibig. Dahil sa pagtupad ng pangako, ang nakaugat, ang nagpapag dito ay ang pag-ibig. Meron kang ating narinig ang ating unang bahagi ng ating iriwang kanina, narinig natin sa Ebanghelyo sa unang
kung paano si Jesus manuwalhati, tinanggap ng mga Hudyo sa loob ng Jerusalem. Si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. At anong ginawa ng mga tao na mga Hudyo na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem? Sumisigaw sila. Ano yung kanilang sigaw? Usana sa anak ni David. Purihin natin ang Diyos. Ibig sabihin, si Jesus na pumasok sa templo sa Jerusalem, marami ang mga humihiyaw, marami ang mga nag-iinom kay Jesus, marami ang nagpupuri kay Jesus, marami ang sumisigaw. Purihin natin ang anak ng Diyos, o sana sa anak ni David. Kung tayo kaya ang makarinig ng mga puri tayo, ano kaya ang ating mga nararamdaman? Kung tayo ay kung sa ating mga puso, pagkakaba ang ating mga puso, parang ayaw na natin umalis sa mga grupo na yan. Dahil sa grupo na ito, pinibigyan ang pinipili ako, nandito lang ako, ipili mo ang aking comfort zones. Ayaw mo na umalis sa kita, pinupuri nila ako, mahal na nila ako, ang kanilang ibiin mo ko. Para magaling ng mga artista punta sa isang concert, sumisigaw, mga anak, humihiyaw pa, tanda ng kanilang kukilaw, tanda ng kanilang tingkal. Gaya sa Pilipinos, dito na lang kaya, binibigyan nila ako dito ng halaga. Mahal ng mga tao ko, dito na lang ako, pinupuri ako, pinapilakapan ako, makaling humihiyaw, dito na lang kaya ako, ayaw kong pumasok doon sa templo. Dahil alam ko, nandun naghihintay ang krus. Dahil naghihintay ang kamatayan. Dito na lang siguro ako, ginagawa nila akong hari. Kwento ba si Jesus? Yun ba? Sabi na Jesus, nandito na ako. Dito na lang ako, kasama kita mga tao. No? Matuwa pa ako. Siguro kung sa panahon natin, siguro kung tayo nandito sa posisyon ni Jesus, sabihin natin dito na lang ako. Hindi ako ng mga tao. Nakakatanda natin mga pinili pa rin ni Jesus ng tekno na hindi pakinggan ang mga sinisigaw ng mga tao ng mga Hudyo. Diba? Dahil nga, ang gusto ni Jesus ay matupad ang pangako. At ano ba yung pangako? Yung tawasin sila sa kanilang mga kasalanan, yun ang pangako ng Diyos sa kanila. At ang pangako na yun, nakaugat yun sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang piniling bayang Israel. Dahil ang mga piniling ng Israel, di ba? They were slaves, no? Sila ay mga slaves, mga alipin. Nagdasal sila, padalan sila ng isang hari na siya manulupig, na siya ipagtanggol sila sa kanilang mga pagiging alipin. Ito na si Jesus. Ito na yung pangako ng Diyos sa kanila. Upang ialay ang kanyang buhay sa krus, upang mamatay sa krus, upang magkaroon ng kaligtasan ng salimutan. Saan kaya si Jesus sa dalawang daan na ito? Daan ng marami mga idol, mga nag-idol sa iyo. Daan ng marami kang mga fans na sumisigaw ng pagpuri sa iyo. Daan ng mga maraming humihiyaw sa iyo, maraming pumapalakit sa iyo. O dito ka sa bilang daan na ang dulo ay kamatayan. Kaya pipilisan tayo. Ito na lang kami partner sa kapitan. Please. Mga nag-iinulo sa amin.
Yes. Nagmamahal sa pinagkatan. Bisyo na Jesus. Hindi bisyo na Jesus. Nasa Amen. Pag-ibig niya, itong kabila, dahil ang nag-udyok sa kanya, para sa Bible, John 3:16, pakirecite nga, for God, ang narinig, for God, so loved the world, that he gave his only begotten Son, so whoever believe in him, so that perish have eternal life. Ibig sabihin, nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, pinadala niya ang kanyang isang anak, isa-isang anak na si Jesus, upang magkaroon tayo ng kalagayan sa ating mga kasalanan, upang magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Amen? Ibig, ang nagmudyo, ang tagpil, ang ikalawa, sigaw ng pagkilala, sigaw ng traidor. Dito tingnan natin, nung pumasok si Jesus, maraming sumisigaw, Hosana sa anak ni David. Pinumuri nila, pinalakpakan nila si Jesus. Kung ano, sino rin ba ang sumigaw? Ipako siya sa krus. You know, dito sa kanila, sigaw nila, Pako sa Diyos, Hosana sa anak ni David, mabuhay si Jesus. Dito sa kanila naman, ipako siya sa krus. Yung mga tao, ito sa krus. Sila rin, kaya, bakit meron siya si Manong Nagpapagod? Nung nakasok siya sa templo, sabi si Purihin natin ang Diyos. Alapan siya. Humigyaw siya. No? Pinituhin nila ang anak ng Diyos. Yung bakit mayroong siya Diyos. Ganun na, tiningala nila si Jesus na ay bakit nagpa. Sarap na natin. Bakit pinayakin yun? Kaya, paano yung kanilang sigaw? Ang totoo, naging mali. Ang mali ay naging totoo at naging tama. Tama. Dahil ang tama ay pinapalitan ng mali at ang mali ay pinapalitan ng tama. Dahil mabibili ang pagsasalita ng tama at mabibili rin ang pagsasalita ng mali. Kaya mahirap na lang kung minsan yung identify natin kung totoo ba na yung balita nito o fake news. Dahil mayroong mga panggawa. Sigaw ng isang kilala kasi ng kaibigan. Ikaw mo siya sa krus. Sa Panginoon sa dalawa. You know, sigaw, kung makilala mo, sigaw ng traidor. Kaysa rin tayo sa sigaw, ipako siya sa krus. Check man sa ating mga pagkakamali. Bakit kaya sa ating mga kasalanan? Dahil hindi
dapat si Jesus na ipako sa krus. Sino dapat na ipako sa krus? Ulahan, dahil tayo ay mga makasalanan. Si Jesus ay wala ang kasalanan. Ngunit hinakot niya ako sa krus. May ligtas tayo sa krus. Amen. Ika na lang. Yes, isang karoon ating dalawang klase. Hiniwit ng Diyos ang kanyang katangian bilang Diyos at binabuo sa lupa at niyakap at sinuot ang katangian ng isang tao. Mula sa sinundo, pumabas siya bilang isang tao upang mabuhay kasama natin kapag tayo ay tumusin sa ating kasama. Nung pumasok sila sa si Jesus ay nakasakay. Saan sila nakasakay? Sa asno, piserong asno, maliit na asno. Maliit na. Bakit? Saan siya nasakay? Siguro ng kanyang power. Siguro ng kanyang kapangyarihan. Kaya nakasakay siya sa karuhan sa kabayo. Si Jesus, di ba haring siya? Bakit siya nakasakay sa piserong asno? Malaking loob dahil sa kanyang pinakabumbaba ng kanyang sarili. Kaya sa isang hari, siya ay nagpakumbaba. Mula sa trono ng Diyos, siya ay nagpakumbaba patungo sa krus upang ialay ang kanyang buhay sa ating rason. Bakit kailangan natin pinahinilan panahon ng pagninilay-nilay. Ito ay panahon ng ipagdamalan sa Diyos. Ito ay panahon ng ating kasunod sa ating Panginoon. Amen. Kaya sasamahan natin si Jesus tungo sa kanyang muli. Ito na sinasabi ng natin ito ng nagpupuri sa Diyos. Muli, si Jesus ay muli ng buhay. Hallelujah. We are Easter people and hallelujah sa worship. Naway sabay-sabay tayong bawit na muli sa Diyos. Si Jesus ay muling nabuhay na. Ika muna tayo iwan sa ilalim ng krus. Hindi ko nga sigaw. Ako sa si Cruz, ito'y papapalitan ng sigaw. Si Jesus ay muling nabuhay na at lingkod. Salamat ang buhay natin dito. Ang panalangin natin sa Panginoon. Naway bigyan ang pagkikita sa Panginoon. Tandang pumilay ng bayan itong mahal na araw. Tayo mag-isa sa Kanya. Ulit ito. Kasi tayo mo tayong lahat at tayo kaya ng ating planaw tayo. Sa kasasarap. Sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na may gawa, langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na pinalantang siya ng Santo. Pinanganak ni Santa Maria del pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katong araw, na buhay na mabuli, akyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sinasamahan ng mga sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, tulong tayo sa ating samaw, sa natin, sa Jesus. Isa niya rin tayo sa kanyang maluwag. Manalangin ko, manapit din, Manaming lingkid mo ka. ang sa pagkakas na sa bayan ng Diyos. Manalangin ko, bawat kapatid na tularan si Kristo, buhay at mag-Christ, buhay para sa kaligtasan. Manalangin tayo. Manaming lingkid mo ka. First sa programang like, sa nawa ito, upang punan ang mga suliraning panlipunan, mga susulungan, manalangin Lingkid mo ka. para sa mga katitipes. Babayan na sila gantas ng banal sa Diyos. Na kanilang Diyos, manalangin, Manaming lingkid mo ka. hindi mo ang pero kung may points sa kaiwanan ni Kristo ang aming parang Si kayo naman. dati na ikaw na ng Diyos sa pagpapahir. Ito ginawa ng Panginoon, ito pag-ahangin sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Pamaraming kapangyarihan na mga halimbawa ng bakay. Ang impati mo sa mga kritan kaya kaluran panabilis. At ang kikisanan sa buhay niyang maligay. Sa pamamagitan niya kasi sa Jesus. Sa ngayon, May nasa siya sa puso. tinanggit sa Panginoon Tanan, sa isip. maraming kapangyarihan talagang pagpatay kaya sa mga wala siyang kasalanan mo itinarin sa akin. Sa pagmamalasakit niyang palayain. Sa kanyang kinasusot mga dami, kaya namatay siya sa akin. Kaya kaysa yan ang nasisirawin ng sa iyo. Yung kayo sa kalangit, bilang po sa iyo.
Magsilod. Maraming madaling madaling. Kaysa kung kita ng Espiritu gawin ng banal na pag upang para sa amin maging good na ganun. Maraming hindi na pinag-iisa sa loob na maging ano, daw effect. Kasi, hindi ko sila na pa, sila. Ang dami yung lang, what, hindi ko, naihagan, kaya naman ang nagpapasa sa tiyan, pinyakan, may kanyang nastaman. Iniyakan niya ang pati sa kanyang mga nagalat sila. Ang daming mga natin pag minuto para sa akin. Ang nagpapasa mo na. Hindi ko na purpose sa inyo. Sa ikatulad ng tawad ng mga kasalanan. Bibigay sa Diyos. Natangali natin ang mister, ilang ka na lang. Kaya namin ng balala sa pinagayari namin sa pinapay ng day. Yung kawin sa as hirap na sa namin na kami yung minaris tumayo sa kapwa para mag-request. Hindi sila sa akin yung kaya tinapin ng yung simbahan sa day. Mas sino kami sa pati. Kaysa nila yung na di may remember namin is para lang mamuhay ng kapatid namin na nigda na may pag-asa sa life mo. Kaya hindi na lahat ng bawal sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo ang inapatin kaming lahat. Nakatasa sa buhay ng walang kaysa ng mga nagdaring Maria na ina. Kaysa ng mga apostol at ang lahat. Buhay sa daigdig ng bagong tugod sa iyo. May kapiwang nawa namin. Puli sa kamara sa pamamagitan ng anak aming Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo pagpa sa walang hanggan.
natin. Iksayan natin ang ipas. Sa kalipangan, sa Yesu Kristo. Sa ilo ang kaharian at ang kapangyarihan, purihan, magpakailanman. Kaya Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming kasal. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Yung kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay. Sa balilit. Magbigay ng kapayapaan sa Jesus.
Sigon. Ito ang kordero ng Diyos. Panginoon, hindi ako marapat pag nagpapatuloy sa iyo. Hindi sa isang salita ko lamang may gagalit na. Silod ang lahat, sama-sama natin dasalin ang panalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Kung namin nasa langit, kaming iyong mga anak, may buong kapayapaan para sa digmaan, ngunit inilulubog namin ang aming mga tuhod upang hindi ng iyong proteksyon at kapayapaan. Sa panahon ito ng kahirapan, ikaw ang aming pinakatiyak na pag-asa. Maraming mga bata ang nangangarap ng maliwanag na kinabukasan, ngunit nabigo kami turukan at gabayan sila
ang pangalagaan. Ngunit sinira namin ito sa pamamagitan ng digmaan o ipinakita mo sa amin kung paano magmahal. Ngunit ginagawa namin kaaway ang ibang mga lahi. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak na sa krus, nagdulot ito ng pakikipagkasundo sa iyo. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maliit ang sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan. Amen. Pagsitayo na po. Manalangin tayo. Ang aming mapagmahal na yung naging pinagsalo mo sa banal ng Panginoon, kami yung pinaligong may mag-asa sa aming sinasakatayan. Nagdangan sa matay na yung anak, kaya mong kami makarating sa aming pinagunan. Nagdangan sa kanyang binatang panagitan kasi Magsusulat mo, para sa ilang paalam. Ngayon tayo rin pinagdiriwa ng special collection upang suportahan ang mga programa ng Alay Kapwa. Ang Christian Family Movement ng Diocese ng Pasig ay malubog na nag-aanyaya sa lahat sa taunang Lenten Recollection na may tema Coming Home to Love. Ito po ay gaganapin sa April 2 and 3 mula 8 a.m. hanggang 12 noon. Elementary School, Carucho Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig City. Ito po ay libre at bukas para sa lahat. Maaari mong tingnan ang karatulit na nakapasil sa lagyan ng parokya para sa karagdagang detalye. Narito po ang mga sinusunod na Lenten activities sa ating parokya. Holy Monday, March 30. Misa, 6:30 a.m. Pabasa, simula sa ganap ng alas 12 ng tanghali. Holy Tuesday, March 31. Misa, 6:30 p.m. Tingnan din po ang schedule ng pabasa sa inyong kanya-kanyang kapilya. Holy Wednesday, April 1. Movie Marathon tungkol sa Sabi ni Jesus, 8 p.m. hanggang 5 p.m. sa ating parokya. Misa, 6:30 p.m. na susundan ng prosesyon ng kapapakasakit o Passion Procession. Monday, Thursday, April 2, Anointing of the Sick, 10 a.m. Misa ng huling hapunan ng Panginoon o Last Supper and Washing of the Feet, 5 p.m. Ang vigil o pagtatawag, 7 p.m. to 12 midnight. Good Friday, April 3, prosesyon para sa daan ng krus. Grand Way of the Cross na mag-uumpisa sa ating parokya sa ganap na ika-4 ng umaga. 7 palabras or 7 last words, 12 noon. Pagpaparangal sa banal na krus, 3 p.m. Prosesyon ng paglilibing, 5 p.m. Prosesyon ng Soledad, 9 p.m. na magsisimula sa St. Joseph the Worker Chapel sa paligid ng parokya. Black Saturday, April 4. Ang magmamahal pagdiriwang ng muling pagkabuhay o Easter Vigil ay nagsisimula po sa ganap na ikapito ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng puting damit at magdala ng kandila. Easter Sunday, April 5. Salubong sa ganap na ika-4 ng umaga at susundan po ng banal na misa. Meron pa din po mga misa sa 10 a.m., 4 p.m., at 6 p.m. sa parokya at na rin sa ating mga pilya. Hinihikayan po ang lahat na magsuot ng puting damit at magdala ng kandila sa araw na ito. Ang mga aktibidad po na nabanggit ay nakapost sa ating St. Andrew Facebook page at nakapaskil sa labas ng ating parokya.
Ang mga gawain nito ay bukas para po sa lahat ng servers at parishioners. Nawa ay sama-sama natin iparamdam ang ating pakikisa sa pagpapakasakit, kabatay at maling pagkabuhay ng ating Panginoon. Maraming salamat po. At magsitayo na po. Ang Panginoon. At sumayin. Pagkalaan kayo ng pagpangyarihan ng Diyos. Basta para na minsan, mayo tayong mapaya. Salamat sa iyo.